IFM. Hindi mo man maibigay sa iyong anak ang isang bagay na matagal na niyang inaasam, pwede mo pa rin naman siyang mapasaya. Ako nga pala si Celeste, 33 years old, tiga Mandaluyong City. Palagi ako nakikinig ng Dear IFM. Bata pa lang kasi ako, Mayora, mahilig na ako makinig sa mga radio dramas. At dito sa Dear IFM, napapakinggan ko ang mga magagandang kwento. Yung mga kwentong nagpapakilig, nagpapaiyak, at nagpapa-inspire sa ating lahat ng mga listeners. Sabi ko nga sa sarili ko, pwede ko rin namang ibahagi ang kwento ko sa Dear IFM. Marami rin naman akong pinagdaanan sa buhay. Pero, may isang pangyayari sa aking buhay na nagkumbinsi sa akin para iparinig ko sa inyo ang aking kwento. Ano ba itong pakulo mo, Celeste? Pati ba naman dito sa trabaho ko, iistorbohin mo ako? Hindi ako nang iistorbo sa'yo, Ronnie. Nagpapaalala lang ako tungkol sa sustento mo. Pero hindi mo na ako kailangan pang puntahan dito sa opisina. Ano lang isipin ng mga tao dito kapag nakita ka nila? Aba, hindi ko nakasalanan yun. Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang nang iwan sa pamilya mo. Kaya huwag mo akong sisisihin, Ronnie. Huwag mo nang sinasabi yan. Huwag na natin pag-usapan yung isang bagay na tapos na. Wala na akong magagawa dyan. Sana naman nag-message ka na lang sa akin. Aba, yun nga ang ginawa ko, di ba? Tinawagan nga kita. Pero ayaw mong sumagot. Eh di wala na akong choice. Kailangan na kitang puntahan. Nakaka-skandalo nga kasi itong ginagawa mo eh. Kapag ako nawala ng trabaho, wala rin ako may bibigay sa bata. Bata? Yan lang ba yung tingin mo kay Miley? Kung sinong bata lang, Ronnie? Anak mo yung pinag-uusapan natin dito. Pwede ba, Celeste? Huwag kang ang OA. Siyempre, anak ko si Miley. Mahalaga siya sa akin. Pero alam mo naman na may anak rin kami ni Mina, di ba? O so anong sinasabi mo ngayon? Mas mahalaga sa'yo yung anak ng kabit mo. Yan ba yung sinabi ko, ha? Di ba hindi naman, Celeste? Huwag ka nga mag-umpisa ng gulo dito. Abay, para kasing nakakalimutan mo na yung anak natin. Nasasaktan lang ako para kay Miley. Okay, tama na yan. Oh, na-transfer ko na yung pera. Pasensya na. Yan na lang muna yung maibibigay ko sa'yo. Ito lang? Ronnie, ilang buwan ka nang hindi nakapagbigay. Kulang pa to. Teka nga. Anong kulang? Malaki na nga yung binigay ko, di ba? Hindi mo ba narinig yung sinabi ko kanina? May isa pa akong anak. May responsibilidad din ako sa kanya. Pero hindi mo dapat pabayaan dahil yung anak natin. Pinapabayaan ko ba? Ayan o. Nagbigay na nga ako ng pera, di ba? Ano pa bang gusto mo? Ronnie, huwag mo naman kami kalimutang mag-ina. Hinayaan na nga kitang gawin yung gusto mo na sumama ka dyan sa babae mo. Iniwan mo na nga kami. Sana naman, huwag ka namang magkulang bilang ama sa anak mo. Hindi ako nagkulang. Dahil nagbibigay ako ng para kay Miley. Okay. Hindi lang ako nakapagbigay sa tamang oras. Kung minsan kinukulang. Pero hanggat nakakaya ko, makakaya ko, ginagawan ng paraan yung obligasyon ko para sa kanya. Ayoko nang pag-usapan pa to, okay? Ayoko magka-problema pa tayo. Kung talagang hindi mo tinatalikuran yung obligasyon mo kay Miley. Malapit na yung birthday niya. Hindi ka dapat mawala sa araw na yun. Teka nga. Bakit pati yung birthday niya ipipilit mo sa akin? Marami ako ginagawa, Celeste. Kung gusto niya mag-celebrate ng birthday, kayo na lang. Aba, ang ibig mong sabihin kaya mong tiisin na hindi pumunta sa birthday ng anak mo? Hindi naman sa ganun. Kaya nga lang, sobrang busy ko ngayon eh. Bibigyan na lang kita ng pera, okay? Bilhan mo na lang kung ano man yung gusto niya. Sabihin mo na lang, regalo ko sa kanya yun. Ay, hindi naman pwedeng ganun-ganun na lang yun. Kailangan mo pumunta sa araw na yun. Ipakita mo man lang sa anak mo na mahalaga pa rin siya para sa'yo at mahal mo siya. Ronnie, kahit isang araw lang. Kahit isang araw lang, maiparamdam mo sa anak mo na buo ang pamilya natin. Kahit halos magmakaawa na ako, Mayora, sa aking asawa, hindi pa rin niya ako pinakikinggan. Mukhang wala na talaga siyang pakialam sa tunay niyang pamilya. At mas pinipili na talaga niya ang bagong pamilya na binuo niya kasama ang kanyang kabit. Mahirap mang tanggapin pero hindi na kami mahalaga para sa kanya.
Masakit para sa akin na wala na siyang pakialam at hindi man lang niya magawang pumunta sa birthday ng sarili niyang anak. Marami nang ang tanong ang anak ko sa akin kung bakit daw hindi na umuuwi ang kanyang papa. Mayora, kung ano-ano na lang ang sinasabi ko sa kanya at nakikita ko na nasasaktan ang aking anak dahil pakiramdam niya parang hindi na siya mahal ng kanyang papa. Mahirap ang pinagdaraanan namin. At mabuti na lang, Mayora, mayroon akong isang kaibigan na handang dumamay sa aming mag-ina. Mukhang pinagod ka yata ng anak ko, Jim ah. Pasensya ka na at sa'yo pa nagpaturo ng assignment niya. Ayos lang yun, Celeste. Nag-enjoy naman ako sa pagtuturo sa kanya eh. Ayun, pagod din si Miley. Nakatulog na. Naistorbo ka pa namin. Wala eh. Mat kasi yan. Si Ronnie yung magaling dyan. Siya yung dating nagtuturo kay Miley bago kami maghiwalay. Huwag mo nang alalahanin yun. Tsaka paminsan-minsan, huwag mo na munang iniisip si Ronnie. Nasa stress ka lang eh. Ayoko naman mawala yung kagandahan mo dahil dyan. Ikaw talaga, Jim. Inuto mo pa ako. Kung talagang maganda ako, di sana. Hindi ako iniwan ng asawa ko. Huwag mong ibaba yung tingin mo sa sarili mo. Totoo namang maganda ka eh. Hindi lang marunong makontento sa buhay yung asawa mo. Ay, nawala na siya ng gana sa akin. Nagsawa na siya. Kaya hindi na ako maganda sa paningin niya. Kung ganun, mali yung asawa mo. Hindi dapat pinagsasawaan yung ganda mo. Kung ganyan kakinis yung asawa ko, hindi ko pa kakawalan yun. Ay, nako, Jim. Nang uto ka na naman. Alam mo, wala akong perang pamabayad sa'yo, ha? Talaga namang makinis ka eh. Gusto ko ngang itanong sa'yo kung ano ba yung ginagamit mo para dyan. Eto ba? Sa sabong panligo na ginagamit ko lang yan. White rose papaya with vitamin B3. Papaya puti, papaya fast. Kaya naman pala. Tapos iiwan ka lang ni Ronnie at ipagpapalit ka sa iba. Kung minsan, hindi rin nag-iisip na maayos yung ex mo eh, no? Hayaan mo na. Marami lang nangyari eh. Pinabayaan ko na lang siya. Kung saan siya maligaya, doon na lang siya. Oo nga pala. Malapit na yung birthday ni Miley. Kailangan ko na palang maghanap ng ireregalo ko sa kanya. Alam mo, mabuti ka pa. Naalala mo yung birthday ng anak ko. Samantalang yung tatay niya, kung hindi ko pa sasabihan, ay nako, hindi niya maaalala. Ikaw na yung nagsabi, hayaan na lang natin yung tatay. Pero ang tanong, pupunta ba? Ayun na nga ang problema ko. Ayaw pumunta ni Ronnie sa birthday ni Miley. Ano? Seryoso ba yan? Paano natitiis ni Ronnie yung sarili niyang anak? Birthday ng bata to eh. Dapat nandun man lang siya. Ewan ko nga rin eh. Parang wala talaga siyang pakialam sa aming mag-ina. Ang priority na lang niya, yun, yung bago niyang pamilya. Hindi naman tama yan. Siya na nga tong nagkamali pagkatapos niya kayong iwan. Ganyan pa yung igaganti niya sa inyo? Alam mo kung ako lang sana yung masasaktan, kaya ko naman, Jim eh. Titiisin ko na lang. Kaya lang hindi eh. Si Miley yung inaalala ko. Baka hindi niya kayaning hindi makakapunta yung papa niya sa pinaka-importanting araw ng buhay niya. Ay, sige, ako nang bahala. Tingin ko, magagawan ko naman ang paraan yan. Anong ibig mong sabihin? Anong gagawin mo, Jim? Baka mamaya, kung ano yung iniisip mo, ha? Huwag kang matakot. Wala naman akong gagawing masama eh. Gagawa lang ako ng paraan para pumunta yung ex mo sa birthday ng anak mo. Pero anong gagawin mo? Kakausapin mo siya? Hindi naman kayo masyadong close ni Ronnie, di ba? Paano mo siya makukumbinsi? Basta, ako nang bahala. Kahit papaano naman, may pinagsamaan naman kami ni Ronnie eh. Kung hindi ko man siya makukumbinse sa simpleng usapan, may naiisip pa akong paraan. Huwag kang mag-alala. Magtiwala ka lang sa akin. Nagulat na lang ako, Mayora Iska Morena, nang sabihan na lang ako ni Jim na solve na raw ang aking problema. Siniguro daw niya na pupunta si Ronnie sa birthday ng aming anak. At saka ko palang nalaman kung ano ang kanyang ginawa. Nagkataon pa lang magkakilala ang boss ng asawa ko at ang boss ni Jim. Napakiusapan niya ang kanyang boss sa sabihan ng boss ni Ronnie tungkol sa nangyayari. Mukhang napagalitan ng asawa ko kaya napilitan na itong pumayag na pumunta sa birthday ng aming anak.
Lagi talaga nandyan si Jim sa oras ng aming pangangailangan. At sana, ngayong pupunta na ang papa niya sa birthday niya, maging masaya sana ang aking anak na si Mikey. Happy birthday, Miley! Blow your candle na. Salamat naman, Ronnie. Pumunta ka sa birthday ng anak natin. Bakit? May magagawa ba ako? Blinakmail niyo ako ng kaibigan mo eh. Grabe ka naman. Nagmalasakit lang naman si Jim para sa anak mo. Huwag niyo na akong palusutan. Kung hindi lang ako matatanggal sa trabaho, hindi ako pupunta dito. Pare, ano bang problema mo? Birthday ng anak mo to. Tapos binabaliwala mo Hoy. lang. Ikaw ha? Huwag mo akong tawagin pare. At hindi naman tayo magkumpare. Itinuring pa rin naman kitang kaibigan noon. Pero yun pala, wala ka rin palang pinagkaiba sa mga lalaking walang kwenta. Anong sinabi mo? Ikaw tumahimik ka dyan ha? Baka makita mo kung anong hinahanap mo. Tama na yan! Huwag kayo mag-away dito, baka makita kayo ng mga bisita. Mais nga kayo! Ito kasing kaibigan mo eh. Sobrang pakialamero. Alam mo, may gusto yata sa'yo to eh. O ano naman ngayon kung meron nga? Bakit? Nagsiselos ka ba? Di namin mo rin na may gusto ka nga kay Celeste. Oy, huwag ka mag-alala. Nakita ko na yung babaeng para talaga sa akin. Kaya, sayong-sayo na siya dahil pinagsawaan ko na yan. Ang bastos mo ah! Jim, please huminahon ka lang. Ang daming tao dito. Baka makita nila kayo, ayokong maging magulo yung birthday ng anak ko. Bakit mo hinahayaan na bastusin ka na lang ng lalaking yan? Parang hindi ka na niya naging asawa. Ano bang klaseng pag-uugali yung meron dyan sa lalaking yan? Bakit? Ha? Napipikon ka ba? Binawian ko lang naman kayong dalawa eh. Pinuwersa niyo akong pumunta dito, inaasar ko kayo. Isa pang beses na bumukas yung bibig mo at bastusin mo si Celeste, makakatingin ka talaga sa akin. Jim, tama na. Hayaan mo na lang siya. Kapag pumalag ako sa mga sinasabi niya, baka umalis siya. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Kailangan nandito siya para sa anak ko. Ano, Jim? Natahimik ka na lang dyan bigla. Wala ka pala magagawa sa akin eh. Kailangan niyo ako para hindi masira tong birthday party ng anak namin. Ronnie, pwede ba tumigil ka na? Lumalapit na yung anak mo dito. Ayoko makita niya nagkakagulo tayo. Mahili anak, bakit? Anong problema? Mama, gusto ko na pong i-blow yung candle sa cake ko para sana makapag-birthday wish na ako. Ay, oo nga pala. Sige anak, tawagin ko lang sila. Wait lang. Guys, yung mga friends ni Miley, dito na kayo. Halika kayo. Babatiin na natin si Miley ng happy birthday. O anak, eto na yung cake. Teka, sindihan natin ha. Okay, kakantahan ka muna namin ng happy birthday tapos i-blow mo yung candle. Okay po. Okay. Happy birthday to you! O anak, i-blow mo na yung candle. O ayan, ano naman ang birthday wish mo? Ang birthday wish ko po, Papa, sana po bumalik na po kayo sa amin dito sa bahay. Sana po, hindi na po kayo umalis. Maging happy family na po ulit tayo. Miss na miss ko na po kayo eh. Mayora Iska Morena, pagkatapos sabihin ni Miley ang kanyang wish para sa birthday niya, biglang sumimangot ang papa niya. Galit rin na umalis sa party. Hindi ko maintindihan kung ano ang dahilan para magalit siya. Sinabi lang naman ng aming anak kung ano ang kanyang birthday wish. Ang akala ko pa naman, dahil naayos na ang lahat, magiging masaya ang birthday party ng aking anak na si Miley. Pero dahil lang sa isang simpleng hiling ng bata, ginulo ng tatay niya ang pinaka-importanteng araw para sa kanya. Mayora, ang hinihiling lang naman ng aming anak na si Miley ay maging masaya at maging buo ulit ang aming pamilya. Yun lang naman, napakasimple para sa isang bata.
Ayoko namang magkaroon pa ng mas malaking gulo, Mayora. Kaya kahit naiinis na ako sa ginawa ni Ronnie, mas gusto ko pa rin hanggat maaari ay magkaayos kami. Ang sinasabi naman ni Jim sa akin, hayaan ko na lang daw ang aking asawa dahil mukhang wala na talaga itong pakialam para sa aming mag-ina. Pero hindi ko pwedeng gawin yon, Mayora. Hindi ko pwedeng pabayaan na lang na galit sa aming mag-ina ang asawa ko. At kahit ano pa ang ginawa niya sa amin, kailangan pa rin namin siya. Dahil siya pa rin ang hinahanap ng anak ko. Kung kailangan ko pa siyang suyuin para lang mawala ang init ng ulo niya sa amin, gagawin ko, Mayora. Gagawin ko ang lahat. Para sa kapakanan ng aking anak. Hello, Ronnie. Salamat. Sinagot mo yung tawag. Mag-usap naman tayo. O huwag ka naman sanang magalit. Bakit ba hindi ka tumitigil sa paumulit sa akin, Celeste? Hindi ko naman sinasagot yung mga tawag mo. Paulit-ulit ka pa rin. Kasi nga gusto ko lang naman makapag-usap tayo ng maayos. Ano pa bang pag-uusapan natin? Binastos niyo na ako dyan sa buwisit na birthday party na yan eh. Hindi ka naman namin binastos. Nagtaka nga kami kasi bigla ka nalang umalis. Sigurado ka ba dyan? Hindi mo alam? Ganun ka ba katanga para hindi mo malaman kung bakit na bad trip ako? Pwede bang diretsuhin mo na lang ako? Ano bang naging kasalanan namin sa'yo, ha? Wala akong natatandaan na may ginawa kami para ikagalit mo. Ang laki-laki na ng anak mo? Pinag-birthday wish mo ba? Ilang taon na ba yan, ha? 9 anyos? Anak ng tipaklong, ang laki-laki na yan eh! Teka, yun ba yung ikinagagalit mo? Nag-birthday wish yung bata? Ano bang mali doon? Natural lang naman na ginagawa yun kapag may birthday party. Ano bang sinabi ng anak mo nung nag-birthday wish siya? Di ba ang sabi niya, gusto niya raw bumalik ang papa niya para mabuo ang pamilya niya, yun? Meron bang mali sa sinabi ng anak mo? Kasalanan ba niya kung gusto niya mabuo ulit yung pamilya natin? Oo, kasalanan niya. Tinuruan mo kasi ng mga kung ano-anong kalokohan yung batay. Hindi ko siya tinuruan. Galing sa puso niya yung mga sinabi niya. Hindi ko nga maintindihan kung bakit mo siya sinisisi sa birthday wish niya. Nakakabastos yung sinabi niya eh. Napahiya ako sa harap ng maraming tao. Ronnie naman! Pati ba naman yung anak mo inaaway mo na dahil lang dyan? Malay ba ng bata na hindi mo magugustuhan yung sinabi niya? Alam mo, kung walang ibang taong nandun, baka kung anong nagawa ko dyan sa batang yan. Tinuruan mo kasi ng maging bastos yan eh. Wala siyang kasalanan. Kaya wag mo siyang sisihin. Alam mo, ikaw tong may problema eh. Kasalanan mo yan. Iniwan mo kaming mag-ina. Tapos ngayon, ayaw mong napapahiya ka sa ibang tao? Hindi, yun eh. Pinapalabas mo na naman, kayo yung biktima dito. Respeto man lang sa akin, pati na rin sa girlfriend ko, tsaka sa anak namin. Parang nakakaloko kayo eh. Ronnie, naghahanap lang ng atensyon yung anak natin. Ano ba naman yung intindihin mo na lang yung bata? Gusto lang naman niya makasama yung papa niya. Nang dahil dyan sa ginawa niya, huwag na siyang umasa na pupuntahan ko pa siya. Bata-bata pa lang, may sungay na sa ulo yan. Ganito na lang, magbibigay na lang ako ng sustento sa'yo. Total, pera-pera lang naman kayo eh. Aaminin ko, Mayora, umasa talaga ako na magiging malamig ang ulo ni Ronnie sa pakikipag-usap sa akin. May parte pa rin sa akin na umaasa na may pagmamalasakit at pagmamahal pa rin siya. Kahit hindi na siya sa akin. At kung hindi naman, para na lang sana sa aming anak. Pero, ito yung problema sa akin eh. Nagpapakatanga pa rin ako sa aking asawa. Kahit na alam ko na kung ano ang tunay na ugali niya, inuuto ko pa rin ang aking sarili. At dahil sa huling usapan namin, nagising na rin ako sa katotohanan. Wala na talagang pakialam sa aming mag-ina, si Ronnie. At mahirap mang tanggapin, Mayora. Kailangan kong gawin. Masakit pa rin isipin na mas pinili niya ang bagong pamilya niya kesa sa amin.
Jim, salamat sa pagdalaw ah. Pero hindi mo naman ako kailangang puntahan eh. Ayos lang naman ako. Matagal na tayong magkaibigan, Celeste. Hindi mo kailangan magpanggap sa akin. Alam kong may pinagdadaanan ka. Hindi ko lang matanggap yung nangyari. Nang dahil lang sa isang birthday wish. Nagkaroon kami ng malaking problema. Alam mo, hindi ko talaga siya maintindihan. Hayaan mo na. Wala ka talagang mapapala sa lalaking yan. Ang pakiramdam ko nga dyan, naggagalit-galitan lang yan para magkaroon siya ng dahilan para layuan kayo. Paano niya naaatim na gawin yun kay Miley? Okay lang sana kung sa akin siya nagalit eh. Pero pati ba naman yung anak namin? Dinadamay niya sa gulo. Hindi nga kasi normal yung pag-iisip ng taong yan. Wala siyang konsensya. Noong niloko ka pa lang yan, makikita mo na kung ano yung pagkatao niya eh. Napakasimple lang ng hinihingi ng anak ko. Gusto lang naman niya mabuo yung pamilya namin eh. Bakit niya minamasama yun? Wala na ba talaga kaming halaga para sa kanya? Wala na. Malinaw naman yun eh. Siya na yung nagsabi sa'yo, hindi niyo raw nirespeto yung girlfriend at anak niya. Ginamit pa niya yung isa niya pang mag-ina para lang sa kalokohan niya. Umasa pa naman ako na sana magising siya sa katotohanan. Ma-realize na yung mga pagkakamali niya. At babalik siya sa amin pero... Jay, mukhang malabo na talaga. Ikaw naman kasi, sa lahat ng mga maling ginawa niya sa'yo, bakit umaasa ka pa? Ikaw rin yung problema eh, kaya ka nasasaktan. Oo na. Sige na. Tanga-tanga ko, no? Pero wala akong magagawa eh. Mahal ko pa rin siya. Hindi dapat minamahal yung ganyang tao. Kung minsan, kaya tayo naaabuso kasi hinahayaan lang natin eh. Huwag mong gawin sa sarili mo yan, Celeste. Darating din yung tamang tao para sa'yo. Tamang tao? Jay, mo lang ganun. Hanggang dito na lang ako. Wala nang lalaking magmamahal sa akin ng totoo. Bakit mo naman nasabi yan? Yan yung isa pang problema sa'yo eh. Masyado mong minamaliit yung sarili mo. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Malay mo. Nandyan lang pala yung taong hinahanap mo. Hindi ko siya hinahanap. Hindi na rin ako umaasa. Suko na ako. Tinanggap ko nang ako nalang mag-isang bubuhay at magmamahal sa anak ko. Diyan ka nagkakamali, Celeste. Huwag mong isiping nag-iisa ka. Meron kang karamay sa lahat ng problema mo. Nandito ako para sa'yo. Jim, huwag mong sabihin, hindi pwedeng may nararamdaman ka para sa akin. Magkaibigan tayo eh. Anong magagawa ko? Ito yung nararamdaman ko para sa'yo eh. Alam mo naman yan. Hindi mo lang ako pinapansin pero sana mabigyan mo na ako ng pagkakataon. Ipinapangako ko sa'yo. Hindi ko hahayaang masaktan ka. Kahit noon pa, Mayora, ramdam ko may gusto sa akin si Jim. Hindi ko lang masyadong pinapansin noon dahil ayokong masira ang aming pagkakaibigan. At pagkatapos sa mga nangyari sa aking buhay, lagi naman andyan si Jim para sa akin. Mabuti siyang tao. At kung tutuusin, siya yung tipo ng lalaking hindi mahirap mahalin. Pinag-isipan ko na mabuti kung susuklian ko ba ang nararamdaman niya para sa akin. Hanggang sa nakapagdesisyon na ako, Mayora. Na-realize ko na may feelings din pala ako para sa aking kaibigan. Naging magkarelasyon kami. Pero humahanap pa kami ng tiyempo. Humahanap ng tiyempo kung paano namin sasabihin kay Miley ang tungkol sa aming dalawa ng kanyang tito. Mama? Tito Jim? May sasabihin daw po kayo sa akin? Ano po ba yon? Oo anak. Sana wag kang mabibigla sa sasabihin namin sa'yo ha. May itatanong muna sana kami sa'yo. Okay lang ba yon? Opo, Tito Jim. Kaya lang po, ang tagal naman ang sasabihin niyo eh. Sorry na. Kinakabahan kasi kami ng mama mo eh. Hindi namin alam kung okay lang ba sa'yo yung sasabihin namin. Sige po. Ano po ba yung itatanong niyo sa akin?
Miley, umaasa ka pa rin bang babalik pa rin dito yung papa mo? Mas maganda po sana kung bumalik si Papa. Kaya lang po, parang galit po siya sa akin eh. Bakit mo naman nasabi yun, Miley? Hindi galit sa'yo ang papa mo. Hindi lang nakakadalaw dito kasi may ginagawa siya. Basta po. Tingin ko po, ayaw na po niya sa akin. Jim, huwag na lang kaya. Baka kapag sinabi natin agad sa kanya, lalo siyang masaktan. Ako nang bahala. Relax ka lang. Miley, kung sakaling may bago ng magmamahal sa mama mo, okay lang ba sa'yo? Hindi ko po alam. Ayaw mo bang magkaroon ng bagong papa? Para siya na yung bagong magmamahal at mag-aalaga sa'yo. Ayoko po. Namimiss ko po si Papa eh. Saka, baka magalit din po siya sa akin. Hindi. Hindi siya magagalit sa'yo. Mamahalin at proprotektahan ka niya. Hindi ko po alam. Si Papa po kasi, umalis din po eh. Iniwan po niya kami ni Mama. Baka, ganun din po yung gagawin niya sa amin. Miley, kung napapansin mo, ilang gabing dito na natutulog si Tito Jim mo, diba? Oo nga po. Wala po ba kayong bahay, Tito Jim? Meron naman, Miley. Pero ang gusto ko sana, makasama ko na kayo ng mama mo sa iisang bahay. Gusto mo rin ba yun? Opo! Love ko po kayo eh. Parang kayo na nga po si Papa eh. Ang ibig mo bang sabihin, anak? Okay lang ba sa'yo na si Tito Jim na yung magiging bago mong papa? Syempre naman po. Ang akala ko po kasi iba yung boyfriend niyo eh. Si Tito Jim po pala. Naku, ang bata-bata mo pa, Miley. Ang dami mo nang alam, ha? Pero maraming salamat, ha. Tinanggap mo ako bilang bagong papa mo. Papa Jim, wag niyo po kaming iiwan ni Mama ah. Huwag kang mag-alala, anak. Ipinapangako ko yan. Mamahalin ko kayo ng mama mo. Promise niyo po yan ah. Ayoko na po kasing makitang umiiyak si Mama eh. Oo naman. Hindi ko kayo hahayaang masaktan. Magiging isang masayang pamilya na tayo. Salamat naman, anak. Ang akala ko hindi mo matatanggap ang Papa Jim mo. Ang saya-saya ko ngayon. Hindi man natupad yung birthday wish mo. Kahit paano, naibigay naman namin yung buong pamilyang hinihingi mo. Mayora Iska Morena, hindi ko man naibalik ang kanyang papa, pero alam kong masaya pa rin ang aking anak dahil kahit papano ay nabuo pa rin ang aming pamilya ng dahil kay Jim. Nagsama na nga kami sa iisang bubong at masasabi ko, naibalik na niya ang dating saya sa aming tahanan. Wala akong pinagsisisihan sa minahal ko si Jim. Siya naman talaga ang nararapat para sa akin. Pero ngayon, nanggugulo ang dati kong asawa. Hindi raw dapat tumira si Jim sa kanyang pamamahay. Nakalimutan niya ata na siya yung umalis para bumuo ng sarili niyang pamilya. Kaya wala siyang karapatan na guluhin ang bago naming pamilya. Parang ayaw niya talagang maging masaya kaming dalawa ni Miley. Pero bahala na siya sa buhay niya, Mayora Iska Morena. Ayoko na siyang isipin. Hindi niya magagawang sirain ang masayang pamilya namin. Sa ngayon muna, Mayora Iska Morena, hanggang dito na lang muna ang aking kwento. Maraming salamat po, Dear IFM. Nagmamahal, Celeste